Salamat kay Lord dahil ang bilis ng mga araw, kailan lang January 1, February, March, April, ngayon ay Mayo na kaagad. Napakabilis po ng panahon. Talagang totoo rin ang sinasabi ng salita ng Diyos na talagang nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Halos hindi natin nararamdaman na nandiyan na po yung mga oras at araw. Kaya napakahalaga na tayo ay nagiging alerto, aware na anytime ay pwede pong dumating ating Panginoong Jesucristo. At ang ating pong tema for this month of May ay Kingdom First. Ang kaharian muna ng ating Diyos ang una. Ang kaharian ng Diyos ang una. Kingdom First. At dahil Kingdom First nga po, ito'y kailangang mahayag sa buhay ng bawat isa sa atin na isusulong natin ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay. Ito po ating topic sa umagang ito. Isulong ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan natin. Tayo po ay mga anak ng ating Diyos na buhay. Amen! Taas ang kamay ng mga pinagpala ng Diyos. At ibagayway mo, thank you, Abba Father, dahil kami po inyong tinawag bilang inyong mga anak. At ito ay sa magitan ng sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Tayo po ng mga sumampalataya at nagtiwala sa ating Panginoong Jesucristo, tayo na tumanggap sa Kanya sa ating mga buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo po yung pinakamapapalad na sinasabi ng Biblia. Amen? Dahil we belong to God's family. We are children of God. Ang Biblia po nagpapahayag na ang bawat tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, sa pamagitan ng ating bibig, pinahayag natin ang ating pananampalataya, ating pagtitiwala sa Kanya. Ang sabi, binigyan sila ng karapatang tawaging mga anak ng Diyos. Amen? Kaya tayo ay mga anak ng Diyos, mapalad tayo. At ang sabi sa talatang Kolosas 1:13, ang sabi, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sino po ang nagpahayag na, ang nagsabi o sinasabi na iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman? Ang ating pong amang Diyos na nasa langit. Our perfect Father. Wala po siyang katulad, wala siyang kapantay na Ama. Siya po yung nag-alis sa atin mula sa kapangyarihan ng kadiliman, mula sa kapangyarihan ni Satanas, mula sa kapangyarihan ng kasalanan sa ating mga buhay. At ano po ang kanyang ginawa? Inilipat po tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Kaya tayo pong mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesus, tayo na tumanggap sa Kanya bilang Panginoon na tagapagligtas, ay nasa kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Amen! Napakapalad po ng bawat isa sa atin. Bagaman po tayo ay nandito sa lupa, pero tayo po ay nasa isang espiritual na kaharian. Yan po ang kalagayan ng bawat isa sa atin. At dahil tayo ay nasa kaharian ng ating Panginoong Jesus, napakahalaga na isulong natin ang kanyang kaharian o ang kanyang paghahari sa mundong ito. Amen. Tayo po ay mga instrumento ng Diyos para yung kanyang plano na ang mundong ito, hindi lang po ilan ng mga tao, kundi ang buong mundo, ang lahat ng mga tao ay mapasama, makabilang sa kanyang pamumuno at paghahari. Yun po ang gusto ng Diyos. Gusto po ng ating amang Diyos ang isang napakaganda, napakasaya at pinagpalang buhay para sa lahat ng mga tao. At alam po natin na sa ngayon ay kakaunti pa lang, kulang pa po ang bilang ng mga tao na itinakda ng Diyos na makapasok
o mapailalim sa kanya pong paghahari at sa kanya pong pamumuno. Kaya tayo po na mga anak ng Diyos ang gagamitin at ginagamit para maisulong ang kaharian ng Panginoon. Amen! Kung paano, ngayon pong May 12 na darating ay election. Di po ba? Sinusulong ng mga politiko at ng kanya mga supporters yung pamumuno ng kanilang mga pinipili na mga candidates sa kanilang mga posisyon. Pero tayo, hindi tayo masyadong concerned doon dahil yun ay pinagkakatiwala natin sa ating Diyos na buhay. Let the Lord's will be done. All we have to do is to pray. Pero tayo po, sa espiritual nating buhay, ay napaka-importante na isulong natin ang kaharian o ang paghahari ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil hindi lang po tayo tinatawag na recipients of God's kingdom. Tayo po ay mga vessels, mga instruments na kung paano po maisusulong ang kaharian ng Diyos. Our Lord Jesus Christ will not come back on earth again para po makisama muli sa mga tao, para muling mangaral ng Ebanghelyo. Tayo na po yung kanyang ginagamit at gagamitin sa mga araw na ito. Kaya bilang mga anak ng Diyos, magpapagamit po tayo sa Kanya. Amen. Siya yung ating ikakampanya sa panahon na ito. Kahit panahon ng eleksyon, si Lord ang ating ikakampanya sa mga tao para maraming mga tao ang tumanggap sa Kanya, malaman ang magandang balita na patungkol sa paghahari ng ating Panginoong Jesus. Mateo 6, talatang 33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. Ano daw po yung bigyan nating halaga higit sa lahat? Ang kaharian ng Diyos o ang paghahari ng Diyos. Ito po yung pinaka-importante. Amen? Kaya mas importante ito sa pananalo ng paborito mong kandidato. Sabi, higit sa lahat, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Ito pala ang gusto ng Panginoon. Yung tunay na i-apply natin sa ating mga buhay na tayo ay nasa ilalim, kabilang sa kingdom of God at ang pamumuhay natin ay ayon sa nais ng ating hari, ng ating Diyos, ayon sa kanyang plano at layunin sa ating mga buhay. Bakit ito ang gusto ng Panginoon? Upang maibigay niya sa atin ang lahat ng mga bagay na kailangan natin sa araw-araw. Gusto mo ba na ang lahat ng needs mo ay well supplied? Alam niyo po, kukulangin po tayo kung hindi tayo magpapailalim, magsusuko ng lubusan sa pamumuno at paghahari ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil siya po ay ating hari, ating Panginoon, ating tagapagligtas, ating Diyos. Siya po ay may kapangyarihan at kayang-kaya po niya na ibigay ang lahat ng ating mga pangangailangan bilang nasa ilalim ng kanyang spiritual kingdom. Amen. Sabi, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Bago po dumating ang talatang yan, ay ipinahayag po yung mga pangangailangan ng tao sa mundong ito. Yun po yung sinasabi na kung uunahin at bibigyang halaga ang kaharian ng Diyos higit sa lahat at tayo ay susunod sa nais ng Panginoon, ibibigay ang lahat ng mga iyon. Amen? Di ba ang saya noon?
Hindi ka magugutom, hindi ka mauuhaw, hindi ka mawawala ng susuotin. Yun yung pinakamasayang buhay na kompleto ang pangangailangan mo. Hindi ka kinakapos. Tapos nararamdaman mo yung pag-ibig ng Panginoon sa iyo. Na ito naman ang iyong pinahahayag sa iyong kapwa, yung pag-ibig ng Diyos. Sa mga Gawa 1, talatang 8, ang sabi po ng talatang yan, subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ano po yung sinasabi diyan? Tayo na mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesus ay tatanggap ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Matagal na po na tumanggap tayo sa ating Panginoong Hesus. Matagal na po tayong sumampalataya sa Panginoon. Ako po ay 1980 pa. Kaya 40 years na pong mahigit na ang kapangyarihan ng Holy Spirit ay bumaba po sa akin. Kaya po ngayon ay pinamumuhay ko yung pagiging saksi, witness, pagiging tagapagpatotoo patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. At sabihin ko po sa inyo na ang bawat isa na tumanggap sa Panginoong Hesukristo, bumaba po sa inyo ang Holy Spirit at meron po kayong power to witness. May kapangyarihan po kayo para maging saksi. Ibig sabihin, para maipahayag ang patotoo at ang kabutihan ng ating Panginoong Hesukristo sa mga tao. Meron po tayong boldness. Hindi po tayo mahihiya. Amen? Ako dati ay isang taong napakamahiyain. Hindi po ako nakakatayo sa harapan ng mga tao. Lagi akong nakaupo lang sa isang sulok, sa eskwelahan, sa trabaho ko, noon. Pero salamat sapagkat dahil sa Panginoong Hesukristo, nung sumampalataya ako sa Kanya, tinanggap ko siya sa aking buhay, naramdaman ko ang kapangyarihan ng Holy Spirit sa akin at nawala po ang aking pagiging mahiyain. Nawala po ang takot ko sa mga tao, nawala yung alinlangan sa aking puso at ipinamuhay ko po ang salita ng Diyos. Ngayon, purihin ang Diyos na buhay. Ako po ay saksi ng Panginoong Hesukristo, ng kanyang kabutihan sa buhay ng mga tao. Amen. What is the kingdom of God? Ano ba itong kingdom of God na ating pong pinag-aaralan? Ito po ay ang pamumuno at ang paghahari ng Diyos sa puso ng mga tao at sa lahat niyang mga nilikha. Pag sinabing kaharian ng Diyos o paghahari ng Diyos, ito yung pamumuno. Ito yung paghahari ng Panginoong Hesukristo sa puso ng mga tao at ng lahat niyang nilikha. So, hindi lang po tayo yung kaharian o pinaghaharian ng Diyos, kundi ang lahat pong mga tao na natutong sumampalataya at tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Amen. Lahat po sa Pilipinas, sa Amerika, sa Europe, sa Australia, sa iba't iba pong mga bansa, marami na pong mga tao ang nasa ilalim ng paghahari ng ating Diyos na buhay o Kingdom of God. Ito po yung tinatawag na Kingdom of God. Bagaman po tayo, hindi po kasi tayo familiar diyan sa kingdom dahil tayo ay isang democratic government. Ang namamahala sa ating bansa ay presidente. Hindi po kagaya doon sa ibang bansa, particularly sa banda ng Europe, Middle East, meron po silang mga hari. No, kaya ang tawag sa kanila ay Kingdom of Saudi Arabia, 'di ba? May mga reyna sila, may mga prinsesa at prinsipe. Pero tayo po,
Bagaman tayo sa physical ay under a democratic government, sa spiritual, we are in a kingdom. At ito po ay ang kingdom ng ating Panginoong Hesukristo. Lucas 17, talatang 20 hanggang 21. Basahin po natin ng malakas, sabay-sabay na merong pananampalataya. Amen. Minsan, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseyo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, walang makikitang palatandaan ng pagdating ng kaharian ng Diyos at wala ring magsasabing narito na o naroon, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Nasaan po ang kaharian ng Diyos? Nasa atin. Sabihin mo sa iyong katabi, nasa iyo. Nasa iyong puso, nasa iyong buhay. Amen? Ang paghahari ng Diyos. Ibig sabihin, you are involved in personal transformation. Kabahagi ka sa personal na pagbabago. Yung pamumuhay ng isang buhay na ibinukod, itinangi, isang buhay na banal. Yun po yung isang buhay na banal. Pag sinabing holy life, hindi po ibig sabihin ikaw ay hindi nagkakasala. Kundi isang buhay na ibinukod ng Diyos. Itinangi ng Diyos. Dahil ikaw ay nasa ilalim ng kanyang pamamahala. At hinahayaan mo ang Holy Spirit na gabayan ka sa iyong paglakad, pamumuhay sa araw-araw. Amen? Kaya nga po, inuulit ko na ang bawat isa ay nasa ilalim ng Kingdom of God. Yung puso natin, ipinasasakop natin sa kalooban ng Diyos. At ito pong ating pamumuhay sa Kingdom of God o sa ilalim ng paghahari ng Diyos ay hindi lamang po ngayon. Ito ay nagpapatuloy hanggang sa future. Amen? Wherein, sa pagbabalik po ng ating Panginoong Hesukristo, upang kunin po ang lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya, buhay man o yung mauna, tayo po ay dadalhin niya sa Kanyang physical o literal na kaharian doon sa kalangitan. Amen? Gusto mo ba yon? Ang Diyos ay nandoon sa kanyang kaharian sa kalangitan. He is God, He is King over there, sa itaas, sa kaitaasan. At yun po ang pangako niya sa bawat isa na sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo ay dadalahin doon sa kanyang kaharian. Physical o literal na kaharian. Buhay man o patay tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, kukunin po tayo. Paano mangyayari yun? Sabi po ng Biblia na ipangaral po sa atin na yung mga namatay na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus ay mabubuhay na maguli. Amen? At tayo naman mga buhay ay magkakasama na kukunin, aagawin, papunta doon, dadalhin ng Panginoon sa kanyang kingdom in heaven. Sa ngayon, yung literal kingdom ng ating Panginoong Jesus ay nasa kalangitan. Dadalhin tayo doon. Pero pag tayong lahat ay nandoon na, tayo muli ay ibababa ng Diyos dito sa earth. At ito pong buong earth ay magiging whole kingdom of God. Wala na pong kingdom ng mga tao. Lahat ay pag-aari na po ng ating Diyos na buhay. Kaya ngayon pa lang, tayo po ay mag-prepare ng ating mga sarili. Let us allow our life, our hearts na ipasakop sa paghahari ng ating Panginoong Jesus. At alam natin, may enjoy po natin yung buhay na iyon. Amen. Ang sarap po nung meron kang inaasahan, meron kang future na alam mo na mangyayari sa iyong personal na buhay. Ito po yung mag-i-inspire sa atin na magpatuloy. Bagaman po sa mga araw na ito, marami sa atin ang may mga pinagdaraan ng problema, mga sakit, karamdaman, mga pagsubok sa buhay, nakakaranas ng iba't ibang mga struggles,
mga hurts and pains. Pero alam po natin, panlupa lang yan. Amen. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, panlupa lang yan. Yes, pagdating natin sa literal kingdom ng ating Panginoong Jesucristo, no more pain, no more hurts, no more tears. Diba? Ang saya-saya, ang sarap, diba? Kaya tayo ay patuloy na naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, tayo po sa mundong ito ay tinatawag na Christ Ambassadors. Tayo ay mga ambassador o anong tawag sa Tagalog na ambassador? Ambassador, yun na, pinakamadali. 2 Corinthians chapter 5, verse 10, ang sabi, verse 20, we are therefore Christ's ambassadors. Ang ganda pala, ang taas pala ng ating mga posisyon, ano? Mga ambassador tayo ng kingdom of God. Hindi man tayo ambassador dito sa lupa, pero ambassador, inihalal ka, pinili, itinakda ka ng Panginoong Jesus na isang ambassador ng kanyang kaharian. Amen. Palakpakan mo ang Panginoon. Ano po ba? Ano ba ang ginagawa ng isang ambassador? Siya yung nagre-represent doon sa presidente o sa hari o sino mang tao na nagsugo sa kanya, as if yung tao na nagsugo sa kanya ay personally present. Yun po yung kalagayan natin. Wala ang Panginoong Jesus dito sa lupa, pero tayo ay pinili niya na mga ambassadors niya. Kaya tayo po yung nagre-represent sa ating Panginoong Jesus sa mundong ito. Amen. Kaya nga po siya ay kumikilos sa mundong ito, sa buhay ng mga tao sa labas, sa pamagitan po natin. Kaya yun nga pong ating mga pamumuhay, yung mga katangian ng ating Diyos na buhay, sa tulong at biyaya ni Lord, ay niloloob niya na maipamuhay din natin. Kaya nga po ang isang tao na natutong sumampalataya at tumanggap sa Panginoong Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay, kung siya dati ay masama, gumagawa siya ng mga mali, ng mga krimen, ng mga bagay na hindi ka nais-nais, binabago ng Panginoon ang kanyang buhay. Amen? Para maging angkop na siya ay Christ ambassadors. Sapagkat hindi po pwedeng maging Christ ambassador ang isang hindi bago ang buhay. At hindi po mababago ng isang tao ang kanyang sariling buhay. Ang Panginoong Jesus lang ang makakapagbago ng buhay natin. Siya lang makapag-aalis ng kasalanan sa buhay natin. Siya nagbibigay ng kapangyarihan para mapagtagumpayan natin ang mga tukso, ang mga gawa ng dyablo sa buhay natin. Amen. Yung mga dating mga murderers, mga hold-uppers, mga dating mga snatchers, mga dating mga pushers, mga drug addicts, mga rapists, o mga gumagawa ng mali. Alam niyo po, sila na natutong tumanggap sa Panginoong Jesus, binabago ang buhay. Amen. Kailangan ng mundong ito ang Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, ang lahat ng mamumuno sa ating bansa ay tunay na matuto na magpasakop ng kanilang buhay sa paghahari ng Panginoon. Ma-eliminate po ang graft and corruption. Magiging tunay na napakasayang bansa ang bansang Pilipinas. Kaya po tayo, ang bansang ito ay nakakaranas ng mga pagdurusa, kakulangan, kahirapan. It is because hindi pa po lahat ng tao ay nagpapailalim sa paghahari ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, tayo nagiging maingat sa pagpili ng mga iboboto natin. Hindi po ako nangangampanya. Pinagpe-pray natin kung sino talaga yung kalooban ng Diyos na mamuno sa bansa. No, diba? Kasi hindi naman din po kalooban ng Diyos na maghirap ang mga tao kahit sabihin na hindi pa po sila tunay na naglilingkod sa Panginoong Jesus. Ang gusto ng Diyos sa mundong ito ay isang buhay na masaya at maligaya, pinagpala na e-enjoy ng lahat ng population, yung pong dapat nilang ma-enjoy. Kaya nga po nilikha ng Diyos ang mundong ito para sa tao, diba?
Hindi para pahirapan ng tao. Kaya, let us pray. Ano po, sa eleksyon na darating, May 12, wag po tayong basta boboto. Ay, ito paborito ko. Ito kamag-anak ko. Ito nagbigay sa akin ng ayuda. Ito ganito. Ito mahusay. May pangako ito. Pag daw siya nanalo, ganito. Wag tayong umasa sa pangako ng tao. Amen? Magtiwala tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kung sino yung nilalagay niya sa puso natin na iboto natin na kandidato, yun ang ating iboboto. Paano po? Meron na po akong nasa isip. Sabi nung isang brother, narinig ko, buo na ang aking 12. Sabi niya gano'n. Kalista na raw ang kanya mga 12 na iboboto. Sabi, ay, boboto ko yun. Tapos may nadaanan kami na dyan, karatula. Ay, hindi ko yan iboboto. Nakikinig lang ako. Ako wala pa. Patuloy ko pang pinagpe-pray kay Lord. Kaya, magpe-pray din kayo. Amen? Oo, wag yung, sabi, ito, boboto ko, ito, gwapo, boboto ko to, anak ni ganito, ganyan, Hayaan natin si Lord ang kumilos sa buhay natin. Alisit po muna natin yung ating mindset. Kasi yung iba ayaw nang tumanggap ng mga paliwanag, ng ibang bagay dahil naka-mindset na. Yun ang kanyang iboboto. Pero bilang mga anak ng Diyos, kailangan po tayo magpakatalino. Amen? Magpakarunong. Kung sino yung sinasabi ng Holy Spirit sa atin, yun ang ating susundin, hindi ang sarili natin. Amen? Kasi nasa ilalim tayo ng kanyang pamumuno at pagkahari. Diba? Kaya hindi yung gusto ng sarili natin ang ating susundin, kundi ang gusto ng Panginoon. Amen? So, yung pong kapangyarihan ng Diyos, yung mensahe niya sa mundong ito, yun po ang ating ibinabahagi sa mga tao. Kaya nga po tayo kapag nakikipag-sharean sa ating mga friends, o mga kakilala, o kamag-anak, hindi po nawawala na kinukwento natin ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Yes, ipinapahayag natin. Tayo'y kakaiba. Tayo mga nasa ilalim ng paghahari ng Diyos, ang ating bukang bibig ay ang kaharian ng Diyos. Ito yung ating isinusulong. Ito yung ating gustong ilagay sa puso ng mga tao. Amen. Kasi kung wala pong gagamitin ng mga bibig o mga Christ ambassadors, paano mabubuksan ang puso ng mga taong hindi pa sumasampalataya? Ikaw yun, kapatid. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw yun. Tayo yun. Tayo yung gagamitin ng Panginoon. Hayaan mo, kapatid, na sa panahong ito, tunay na makilala kung sino talaga ang kabilang sa paghahari o kaharian ng ating Diyos na buhay. Ang bukang bibig mo ay ang kingdom of God. Hindi tayo mahilig magmarites ng kung kani-kaninong mga buhay. Ang ating ipagsabi ay yung latest. Kasi yung marites, ang latest? Yun po yun, kaya marites. Ang ipagsabi mo ay ang patungkol sa ating Panginoong Jesucristo at ang paghahari niya sa buhay ng mga tao. Sa kasalukuyan, tanungin ko po ang bawat isa. Tayo ba ay namumuhay bilang Christ ambassador? Tunay bang nai-represent mo? Wala ang Panginoong Jesus dito, pero ikaw na tinatawag na Christ ambassador ay nandito. Ang kanya bang mga katangian, ang kanyang buhay, yung kanyang mga pinahahalagahan, values ng Panginoong Jesus, nahayag ba sa buhay natin? Amen. Yung kapangyarihan niya, yung pong kanyang mensahe, taglay-taglay ba natin? Ito po, napakalaga po sa mga araw na ito. Bilang Christ ambassador, dapat nasa puso po natin yan. Bata ka man, middle age, o senior citizen, dapat nasa puso natin yung katangian, pinahalaga ng Panginoong kapangyarihan, mensahe niya sa mundong ito. Ito ang ating sinasabi. Paano natin sinusulong ang kaharian ng Diyos? Una, sa pamagitan ng ating pagsaksi o pagpapahayag ng patotoo
ng Diyos. Tayo po ay magpapatotoo patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Kanina binasa natin ang talatang yan, Gawa 1, talatang 8. Ang sabi, pagbabasa inyo ng Espiritu Santo ay tatanggap kayo ng kapangyarihan. Alam nyo ba na bawat sumampalataya sa Panginoong Hesus, may kapangyarihan ng Espiritu Santo? Kung sasabihin mo, bakit ganun? Parang hindi ko nararamdaman na may power ng Holy Spirit ako. Hindi po tayo lumalakad sa pakiramdam. Tayo ay lumalakad saan? Sa pananampalataya. Kung ano ang sinabi ng Biblia, pinaniniwalaan natin, pinagtitiwalaan natin ang salita ng Diyos. At ang sabi rito, kayo ay magiging mga saksi ko. Hindi po tayo magiging mga saksi ng isang grupo, ng isang relihiyon o ng anuman yan, kundi tayo ay mga saksi ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ano yung mga katotohanan, yung mga dakilang bagay na ginawa niya sa ating mga buhay. Wala pong isang tunay na mananampalataya ng Panginoon na walang ipapatotoo sa mundong ito kung paano siya ginawa ng kabutihan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Yun na nga lang po na matuto siyang magpahayag, magkumpisal ng kanyang mga kasalanan sa harapan ng mga tao. Tanggapin niya ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Ito po ay isang dakilang patotoo sapagkat ang mga tao, karamihan po talaga ay ayaw mag-admit ng kanilang mga mistakes. Nahihiya sila na ipahayag na sila'y nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga po nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, yun po yung unang-unang biyaya na binigay po niya sa atin. Yung pananampalataya, pagpapakumbaba sa kanyang harapan. Pagtitiwala that we cannot save ourselves. Only He, our Lord Jesus Christ, is able to save us, to free us from all sins and unrighteousnesses. Yan lamang po. Kaya tayo lubos na kumakapit sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya. Yung pong Jerusalem dyan na sinasabi, Judea, Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig, yung Jerusalem mo, yun yung iyong pamilya. Yung Judea mo, yun yung iyong kapaligiran, community. Yung Samaria mo, yung buong Pilipinas mo, lahat mo, at hanggang sa dulo ng daigdig sa iba't ibang mga lugar. No, kaya tayo ay magpapahayag ng patotoo ng Diyos sa ating mga buhay. Yun muna po ang unang-unang maipapahayag natin. At huwag mong kalilimutan, you have the power. Amen? May power ka. Sabihin mo sa iyong katabi, may power ka. May kapangyarihan ka. May boldness ka. Yan ang ibinigay sa iyo ng Holy Spirit. Kahit sinong tao yan, makakaharap ka, hindi ka matatakot. Kahit inyero pa yan, doktor, abogado, kahit politician pa yan, o sino man yan, kaya mo basta hinarap sa iyo. Amen? Dahil powerful ka. Share the gospel. Ibahagi mo ang ebanghelyo. Dapat po tayo bilang Christ ambassadors ay maliwanag sa ating puso. Ano ba yung gospel? Ano ba yung gospel? Sa Tagalog po ay ebanghelyo. Mabuting balita. Good news. Ano ba yung good news? Ano ba yung gospel na sinasabi sa Bible? Mga kapatid, dapat alam mo kahit bago ka pa lang dito sa church, ano ba yung gospel? Dapat masasabi mo, ano yun? Unang Korinto 15, talatang 1 hanggang 4. Ito para maging maliwanag sa atin, ilista po ninyo para alam mo, ito yung gospel. Sabi ni Paul nung sumulat siya sa mga taga-Korinto, mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Anong sabi? Ano yung pinapaalala niya? Yung magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Ito po yung gospel, yung magandang balita. Good news. Yan ang magandang balitang inyong tinanggap
at naging saligan ng inyong pananampalataya. Yung gospel, yung good news, ito po yung naging saligan, sandigan ng ating pananampalataya. Kaya po tayo ay matatag, hindi tayo matitinag sa ating pananampalataya. It is because of the gospel. It is because of the good news. At sabi pa niya, naliligtas kayo sa pamagitan nito. Kaya tayo'y naligtas at naliligtas ay dahil sa gospel. Amen? Naintindihan po ba natin? Naliligtas kayo sa pamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Ano yung salitang ipinangaral? Yung mabuting balita. Panghawakan nating mabuti. Yun ang gospel. Ang sabi sa talatang 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin. Ang gospel ang pinakamahalaga sa lahat. Pinakaimportante sa lahat. At ang sabi ni Apostol Pablo ay tinanggap rin niya. Alam naman natin kung ano ang dating buhay ni Apostol Pablo. Siya po ay mang-uusig ng mga Kristiyano. At meron pa nga pong Kristiyano, si Esteban, na pinatay, binato hanggang mamatay. At siya po yung mataas o nasa panunungkulan na siya yung nag-utos, naging saksi para batuhin hanggang mamatay itong Kristiyano na ito, si Stephen. Yun ang dati niyang buhay. Masama siya. Pero nung tinanggap niya ang gospel, nabago ang kanyang buhay at naging mangangaral, naging Christ ambassador. Ang isang taong masama, ang isang taong hindi sumasampalataya, ang isang taong mang-uusig. At ang sabi sa talata, ulitin natin, talatang 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin. Ito na po yung gospel, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi ng kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa 3 araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Ito po yung gospel. Ano yung una? Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Amen. Kaya, kung meron na pong namatay para sa kasalanan ng bawat isa sa atin, hindi na po tayo parurusahan pa. Amen? Malaya na tayo. Ito po'y gospel. Wala kang takot sa puso mo na kapag ikaw ay namatay, mapupunta ka sa impyerno dahil may nagbayad na ng kaparusahan na nararapat sa iyo dahil ikaw ay makasalanan. Amen. Diba ang ganda nito? Panghawakan mo yan. Kaya tayo namumuhay ng masaya, malaya, walang takot, nagtitiwala tayo na tayo ay niligtas ng ating Panginoong Yesus sa kaparusahan. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi ng kasulatan. Hindi galing sa tao lang. Sinasabi ng scriptures o ng kasulatan. Natala sa kasulatan. Tapos, inilibing siya. Nanatili ba siya sa libingan? Hindi po. Muling nabuhay ng 3 araw tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Yes, ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Yesus ay nabubuhay magpakailanman. Amen. Kaya tayo'y may pag-asa, tayo'y masaya. Isang araw babalik siya para sa mga iniligtas niya, para sa mga binayaran niya ang mga kasalanan. Hindi niya binayaran ng kanyang buhay, hindi siya napako sa krus, pumayag na pahirapan siya for nothing, para sa buhay ng bawat isang sumasampalataya sa Kanya. Yan po ay magandang balita. Amen. Di ba dapat nating ipagsabihan
na si Kristo ang namatay para sa iyong mga kasalanan. Mahal ka ng Panginoong Jesus, kapatid. Ibigay mo ang iyong buhay sa Kanya. Ipailalim mo sa Kanyang pamumuno at paghahari ang iyong buhay. Yan ang ating sinasabi sa mga tao. At sa John 3:16 to 17, pag binanggit po nyo ang John 3:16, idugtong po ninyo ang verse 17. Dahil kulang po pag John 3:16 lang. Amen? Basahin natin lahat sabay-sabay, my faith. Amen. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Gospel po yan. Magandang balita po yan. Amen. Kaya yan yung ating ibinabahagi sa mga tao. Kapatid, ina, ama, anak, kamag-anak, kaibigan, kakilala, yan yung ating sinishare. Mensahe ng Diyos, ng Panginoong Jesus. Yan po. At may patotoo ng ating mga buhay na binago ng Panginoon. Sino rito ang napagsabihan na ng kanyang kamag-anak o kaibigan na, oo nga, bakit ka nagbago? Di ba dati ganito ka? Di ba dati ganito ugali mo? Di ba dati nangungupit ka? Di ba dati? Yung mga old sins natin. Bakit nabago ang buhay mo? Di ba dati lasinggero ka? Bakit ngayon isang baso na lang iniinom mo? No. Umiinom pa rin. Pero nabawasan hanggang sa totally alisan niya ng Panginoon. O di ba dati nagsisiyabo ka? Adik ka dati, alam ko yan. Pero bakit ngayon hindi na? Di ba? Kasi dahil ang iyong buhay ay ipinasakop mo sa pamumuno at paghahari ng Panginoong Jesus. Siya yung nagbabago. Siya yung nagtatransform. Nag-aalis ng mga bagay na hindi karapat-dapat sa isang Christ ambassador o sa isang anak ng Diyos. Amen? Huwag ninyong kalilimutan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Amen. Gusto ng Diyos ang sanlibutan, ang lahat ng mga tao ay maligtas. At tayo yung Christ ambassador sa mga araw na ito. Tayo maghahayag ng magandang balita na yan sa mga tao. Mga Gawa 4, talatang 11 hanggang 12. Pag minemorize nyo ang Acts 4:12, isama nyo na ang Acts chapter 4 verse 11. Kasi magkadugtong po yan. Basahin natin, ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Kaninong pangalan daw maliligtas ang mga tao? Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Wala nang ibang pangalan. Amen. Hindi sa pangalan ni Pedro, ni Juan, ni Pablo. Sabi, sabi, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Kung merong ibang pangalan na ipinangangaral sa inyo na sinasabing siya rin ay tagapagligtas, huwag kayong maniniwala. Dahil ang Ebanghelyo, ang mabuting balita mismo ang nagsasabi na isang pangalan lang ang nagliligtas. Kaninong pangalan yon? Sa ating Panginoong Jesus. Paano po dati 2 pangalan ang pinananampalatayanan ko?
Dati yun. Ngayon, isa na lang. Isa na lang. Amen ba yun? Kung dalawa pa ngayon ang pinananampalatayanan mo, alisin mo na yung isa. Isa lang ang sinasabi ng Biblia. Hello? Pag ginawa mong dalawa yan, ay baka matanggal ka sa pagiging Christ ambassador. Ano? Isa pa, Colosas 1:13. Binasa natin ito kanina eh. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Ito yung patotoo na tayo ay nasa kingdom ng ating Panginoong Hesus. Wala tayo sa kingdom of darkness, sa kingdom of Satan. Amen. Nasa kingdom of light tayo, sa kingdom ng ating Panginoong Hesukristo. Gospel po yan. Magandang balita yan. Kaya kung yan ipamumuhay mo, ikaw na dati ay namumuhay sa pagkakasala, sa karumihan, nabubuhay ka sa kaitiman, kadiliman. Pag sinabing itim, madilim, punong-puno ng kasamaan ang buhay. Ngayon, wala ka na doon. Kung tinutukso ka, nagawin mo muli ang dati mong buhay na punong-puno ng kasamaan. Hindi na, sasabihin mo, wala na. Nasa kingdom of light na ako, kingdom ng Panginoong Jesus. Diba? Yun ang ipamumuhay mo. Yung pagiging nasa ilalim ka ng paghahari ng Panginoong Jesus. Wala ka na sa ilalim ng paghahari ni Satan. Amen. Alam niyo po, ang early church ay lumago, dumami ang mga Christ ambassadors dahil nga po yung mga believers ay natuto na ipamuhay kung ano po yung magandang balita. Kung ano yung sinasabi na sila nasa ilalim ng paghahari ng Panginoong Jesus, maganda, maayos ang buhay, ibinukod, di ba? May power over Satan, over sin, di ba? May mensahe. Yun ang kanilang ipinamumuhay. Babasahin po natin ng mabilis. Inilaan nila next slide please. Inilaan nila, ito po yung mga unang mananampalataya, early Christians. Sila po yung mga unang-unang naligtas pagkatapos na namatay ang ating Panginoong Hesukristo at bumangon muli sa mga patay at umakyat sa langit. Sila po yung tinutukoy. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid. Ito po yung buhay ng mga Christ ambassadors, ng mga anak ng Diyos. Sabi, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Kaya tayo po'y laging may mga pagtitipon at nag-aaral po tayo. Nakikinig tayo ng preaching, ng sermon, ng mga aral. Ito po yung gawain ng early church. Sabi, magsama-sama bilang magkakapatid. Amen. Sino rito magkakapatid? Itaas ang kamay. Amen. Magkakapatid tayong lahat sa pamilya ng ating Diyos. Kahit mag-asawa, magkakapatid. Kahit mag-ina, mag-boyfriend o anuman, magkakapatid. Actually, yung pagiging anak, asawa, dito lang po yan sa lupa. Pagdating na po natin sa literal kingdom ng ating Diyos na buhay, yung mag-asawa, hindi na po mag-asawa doon. Magkapatid na tunay. Amen. Yung mag-ina, hindi na mag-ina doon, hindi na mami ang tawag mo. Hindi na anak. Kasi lahat po tayo ay magkakapatid. Kahit matanda, bata. By the way, pagdating doon, wala nang maliit, wala nang sanggol. Lahat ay nasa kaharian ng Panginoon. At walang uugod-ugod doon, walang pilay, walang bulag, walang imperfections. Lahat tayo doon ay perfect. Amen? Kaya yung ilong ko na matangos, maganda doon. Amen? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sabi, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Ang tinutukoy po rito yung Holy Communion. At saka, manalangin, prayer meeting. Kaya tayo may prayer meeting. Dalo kayo, attendin kayo dahil gawain ang mga naunang mananampalataya. Tapos,
Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginagawa sa pamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ng takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya. At ang kanilang mga ari-arian na itinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbila na ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangailangan. Ito po nangyari po ito ng early church. Kasi nga po, nung panahon po na yun, pinag-usig ang mga Kristiyano. Yung pong mga galing sa ibang bansa, kung babalikan po natin ang aklat ng mga gawa, marami pong mga galing sa mga ibang mga bansa ang nagpunta sa Jerusalem upang makipamista. Pero sila po ay na-convert sa Christianity. Ang madami po sa kanila ay hindi na umuwi sa kanilang mga bayan at gusto na pong maglingkod sa Panginoon at sila po ay nakaranas ng persecutions. Kaya pag ikaw ay inuusig, kanino ka pupunta at sasama? Sa kapwa mo, sa kapatid mo. Yun po. Kaya sila po ay nagsama-sama at yun po yung kaparaanan na ginawa nila para po lahat sila ay mabuhay. Lahat ay may nakakain dahil yung iba po talagang naghirap, kinonfiscate ang kanilang mga properties. Kaya yun po ang kanilang ginawa. Pero hindi naman po natin yan ina-apply sa panahong ito at wala naman po tayo sa ilalim ng matinding pag-uusig. Amen! Sabi, araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Ano ang sabi? Ano yung taglay-taglay nila? Masaya at malinis na kalooban. Kasi nakaranas sila ng life transformation. Talatang 47 ang sabi, nagpupuri sila sa Diyos. Nakikita ng mga tao na hindi sumasampalataya, mga tagalabas. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Bakit maraming mga tao na naaakay sumampalataya? Kasi nakikita doon sa mga mananampalataya yung kanilang pamumuhay bilang mananampalataya. Nagpupuri sa Diyos kaya hindi tayo mahihiya. Hindi tayo nahihiya na nagtataas tayo ng kamay, pumapalakpak, umaawit ng mga awiting papuri sa Diyos. Natutuwa ang lahat ng tao, sabi, kinalugdan sila. Kaya ang daming na sisave. Kaya tayo po mga kapatid, ang ating mga buhay ay ipamuhay natin na merong katapatan, merong integridad. Pakita natin sa mga tao ang pagmamahal, ang buhay na talagang tunay na umiibig. So yun po ang una. Paano natin maisusulong ang kaharian ng Diyos? Tayo ay maging saksi, witness ng ating Panginoong Jesus sa pangangaral ng Ebanghelyo at yung sa ating personal na buhay. May pagbabagong ginagawa sa atin. Amen? Pangalawa ay sa pamagitan ng ating paglilingkod. Alam niyo po, yung ginagawa nating paglilingkod sa mga tao, yung good works na ginagawa natin, na tayo ay tumutulong sa mga nangangailangan, no, sa mga may problema, tayo ay nagpapayo. Ito po, napakahalaga sa buhay ng mananampalataya. Hindi natin ito ginagawa para tayo maligtas dahil tayo ligtas na. Amen? Ginagawa natin dahil ito yung pagsusulong natin ng kaharian ng Diyos sa buhay ng mga tao. Amen? Ginagawa mo ito dahil ikaw ay Christ ambassador. Ligtas ka na. Kaya hindi natin ginagawa. Yung iba, magdodonate ako ng 100,000 sa simbahan para mabawasan ang mga kasalanan ko. Wala na. Kinuha na ni Lord lahat ng mga kasalanan natin. Ginagawa lang natin dahil yung pag-ibig ng Diyos na nasa atin, ibinabahagi natin sa mga tao. Kaya tayo tumutulong, nagdo-donate sa mga organization na nangangailangan, tumutulong tayo sa mga mahihirap, nagbibigay tayo ng counsel sa mga nangangailangan ng payo, sa mga naguguluhan, di ba? Lahat ng mga good works na yan ay ginagawa natin dahil tayo ay nasa ilalim ng paghahari ng Panginoong Jesus. Amen. Pangatlo,
sa pamagitan ng ating pananalangin. Amen. Pinagpe-pray po natin ang mga tao, ang mundong ito, ang Pilipinas, para sila po ay maligtas, para sila ay makakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang prayer natin, aming Ama na nasa langit, sambahin ang iyong banal na pangalan. Mangyari ang iyong kalooban dito sa lupa para ng kalooban po ninyo na nasa langit. Diba? Kasi sa langit, kaharian ng Diyos sa langit, kung ano yung kalooban ng Diyos, yun yung 100% na nangyayari. Pero dito sa lupa, hindi po. Kaya yun, pinagpe-pray natin. Let your will be done on earth as it is in heaven. Yun po yung ibig sabihin nun. Kasi ang kalooban ng Diyos, ang mga tao ay magmahalan. Huwag magsakitan, huwag gumawa ng masama. Mabuhay na punong-puno ng pag-ibig. Kaya pag tayo'y nagpe-pray, pinagpe-pray, inaanyayahan natin ang paghahari ng Diyos sa buhay ng ating pamilya, ng ating mga community, ng bansa, ng buong mundo. Amen. Sinusulong natin ang kaharian ng Diyos. Kaya lagi tayo magpe-pray. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, lagi tayo magpe-pray. Sa pamagitan din ng ating pagkakaisa at pagmamahalan. Yun lang simpleng ginagawa mo. You love your brother. You love your sister. Hindi mo inaaway. Hindi ka nagkikimkim ng sama ng loob. Kung siya man nakakagawa sa iyo ng mali, nakapagsalita man ng hindi nararapat, ang nag-ahari sa iyong puso ay pagpapatawad. Forgiveness. Minamahal mo pa rin siya. Hindi ka na iinis. Hindi mo hinahayaan magtagal dyan sa iyong puso yung samaan ng loob. Amen. Kasi sabi kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, nakikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Tunay kang Christ ambassador. Kung hindi ka rito, nag-iipon ng sama ng loob. Ang gusto ni Lord, ang manatili dyan ay pagpapatawad, love, humility, forgiveness, kapayapaan. Ito po ay nagpapahayag kung ano po yung pinahalagahan ng kalangitan. Lagi tayong maging humble. Kahit mahirap minsan maging humble, pero kaya natin yan. Amen, sa tulong ni Lord. Ano mga hadlang sa pagsulong ng kaharian ng Diyos? May mga hadlang po. Kaya hindi pa po nangyayari talaga. Kulang pa ang bilang ng mga tao sa kaharian ng Diyos. Ang Diyos po ay merong bilang ng mga tao na ibinibilang niya sa kanyang kingdom. Kasi alam po naman ng Panginoon na hindi lahat ay makakabilang. Even before, alam ng Diyos na hindi lahat ay sasampalataya sa Panginoong Jesus. Pero kulang pa yung bilang. Ano ang unang hadlang? Pagiging makasarili. Pag ang isang tao ay makasarili, ang inaatupag lamang nila ay ang sarili nilang kapakanan at hindi ang kay Hesukristo. Sabi po ng Pilipos 2:21. Kapag ang isang tao pala ay pangsarili lang kapakanan ang inaatupag, ay hindi niya na isusulong ang kaharian ng Diyos. Pangalawa, panghihina ng loob. Yung iba, kulang ng boldness, nahihiya, natatakot, nag-aalinlangan. Pero ang sabi ng Biblia, sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob. Amen! Kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Diba? Amen! Next, ano pa? Pusong hati. Hati. Ang isang bahagi ay Diyos, ang isa ay sa kayamanan. Ano ang sabi ng Mateo 6:24?
Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niyang isa at ibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Kaya dapat si Lord lang talaga. Hindi tayo maglilingkod sa kayamanan. Sa Diyos lang. Ang kayamanan ibinibigay sa atin ng Diyos pero hindi natin pinaglilingkuran. Maliwanag po ba? Pero pag ang kayamanan na ang inuuna mo at siya mong pinaglilingkuran at wala kang time para isulong ang kaharian ng Diyos, you are a failure as a Christ ambassador. Paano natin mapapagamit ang ating buhay para maisulong ang kaharian ng Diyos? Pagsusuko. Isuko po natin ang mga personal agenda natin, mga personal na plano natin sa ating mga buhay at ipasakop natin sa layunin ng Diyos. Amen? Huwag ka nang magkaroon ng sarili mo na plano, kundi kung ano yung naaayon at gusto ng Diyos para sa buhay mo. Kano yung plano niya para sa iyo. Isuko. Isuko mo ang buhay mo. Kasi pag hindi mo isinuko, lagi kang gumagawa ng sarili mong agenda. Ito ang gagawin ko. This month, next year, ito ako. Pagsunod, kung ano yung nilagay ng Diyos sa puso mo, yun ang assignment mo sa Kanya, big or small, sumunod ka. Hello. Para maging masaya ang iyong buhay. Next, katapangan. Maging matapang ka. Kasi may backup si Lord sa mga tao na inuuna ang kanyang kaharian. Isinusulong ang kanyang kaharian. Ngayon, bago tayo matapos, magkaroon tayo ng sandaling pagbubulay-bulay sa ating mga sarili. Ano unang tanong? Ang kaharian ba ng Diyos ang iyong inuuna? Pagmumuni-muni sa ating personal na buhay, inuuna mo ba ang kaharian ng Diyos sa mga araw na ito? O meron kang mas priority kaysa kaharian ng Diyos? Ikaw ang makakasagot niyan. Pangalawa, ikaw ba ay aktibo sa pagsusulong ng kaharian ng Diyos sa iyong personal na buhay? Pag sinabing aktibo, talagang agresibo ka, pursigido ka. Hindi petiks-petiks ka lang. Kundi ikaw ay may ginagawa sa iyong personal na buhay para maisulong ang kaharian ng Diyos. Ikaw din ang makakasagot. Pangatlong tanong, ano ang isang hakbang na pwede mong magawa ngayon upang madala mo dito sa iyong mundo ang pamumuno at paghahari ng Diyos? Ano ang isang hakbang na pwede mong magawa ngayon upang madala mo dito sa iyong mundo? Ibig sabihin ng dito sa iyong mundo, sa iyong kinalalagyan. Kung ikaw ay isang estudyante, ano yung hakbang na pwede mong magawa para maisulong mo ang kaharian ng Diyos doon? Kung ikaw isang nag-uopisina, isang manggagawa, isang politician, o kung sino ka man, ano man ang kalagayan mo, ano yung isang step na pwede mong magawa? Let us bow down our heads and let us pray. Amang Diyos na nasa langit, salamat po sa inyong mensahe sa umagang ito. Tunay nga na kami bilang inyong mga anak ay mga Christ ambassadors. At kailangan naming maisulong ang inyong kaharian. Maitanim namin sa puso at kaisipan ng mga taong hindi pa kabilang sa inyong kaharian ang kahalagahan na mapabilang sila sa inyong pamumuno at paghahari. Amang Diyos na nasa langit, kami nagpapakumbaba sa inyong paanan. Narito po kami. Kailangan po namin ang Holy Spirit.
Kailangan namin ang inyong gabay. Kailangan namin ang inyong patnubay upang kami maging ambassador po ng aming Panginoong Jesus dito sa lupa. Panginoong Jesus, ang aming buhay, aming isinukuna sa iyo. Tulungan po ninyo kami na maipahayag ka sa lahat ng mga tao. Na maging iba ang lumalabas na mga salita sa aming bibig. Dahil kami po ay kabilang sa inyong kaharian. Kami mga ambassadors po ninyo. Kakaiba ang aming pamumuhay kaysa pamumuhay ng mga tao sa aming kapaligiran. Kakaiba ang aming actions, aming mga ginagawa. Kakaiba aming kaisipan. Bago kami, pinamumuhay namin ang mga bagay na pinahahalagahan ng Panginoong Jesus. Yung kapangyarihan niya at mensahe. Yun ang aming pinahayag sa mga tao. Amang Diyos na nasa langit, narito po inyong mga anak. Mga anak po ninyo dito sa Radiance of God's Glory Global Harvest Church. Hipuin po ninyo ang bawat puso. Kayo, Panginoon, ang mangusap sa kanila. Yung pong mga tao na sarado pa ang buhay espiritual. Mabuksan sila sa tulong na inyong biyaya at habag. Sapagkat walang tunay na makakabilang sa inyong kaharian kung hindi po ninyo tinawag, kung hindi nyo pinili, at kung hindi ninyo binigyan ng biyaya. Patawarin po ninyo mga pusong matitigas, bata man, kabataan, katatandaan. Forgive, Father. Give them a chance to belong to your kingdom. Upang magamit po nyo sa pagsusulong ng inyong kaharian sa lupang ito. Salamat po sa iyo, Amang Diyos. Tayong lahat ay tumayo. Awitin natin ang awitan, Jesus, we enthrone you. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. Jesus, we enthrone you. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship,
habang ika'y sinasamba. Habang ika'y sinasamba, luklukan mo'y nalilikha. Habang ika'y sinasamba, Jesucristo, maghari ka. 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 Panginoong Jesus, salamat po. Kami binilang po ninyo sa inyong kaharian. At ngayon, tinatanggap namin ang lahat ng pagpapala po ninyo sa aming mga buhay. Hindi lang po espiritual, kasama ang physical na pagpapala, kalakasan, kasiglahan, at mahabang buhay para sa bawat isa sa amin. Malusog at masisiglang mga katawan upang magamit namin sa pagsusulong ng inyong kaharian. Ganon din kagalingan sa mga sakit at karamdaman. Salamat din po, Amang Diyos, sa tagumpay, sa success at prosperity ng personal na buhay ng bawat isa bilang mga empleyado, bilang mga manggagawa, bilang mga businessmen and businesswomen. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng blessings po ninyo. At lahat ng mga pagpapalang yan ay gagamitin para maisulong ang inyong banal na kaharian. Salamat din po, Amang Diyos. Ngayon pa lang, kami nagpupuri dahil maraming mga taong aming madadala sa inyong banal na kaharian. Kasamahan po ninyo kami sa tuwina upang sila ay tumanggap, sumampalataya at maranasan nila ang inyong pagpapala sa kanilang mga buhay. Sa inyo lamang po, Amang Diyos, sa iyong pangalan na higit na mataas sa lahat ng pangalan, kami nagpapakumbaba, nagsusuko, nagpapasakop, sumasamba at nagpupuri sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Praise